Yan ang napapala mo, General Romel. Salita ka kasi ng salita eh. Tila umiiwas na sa pagpapa-interview si PNP Chief Romel Marbil tungkol sa usapin kay Vice President Sara Duterte. Naku, parang tinablanta ata si PNP Chief Marbil dahil sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ating alamin ito sa ulat ni Paul Montibon. Report natin kasi kapansin-pansin ang biglaang pananahimik ni PNP Chief Romel Francisco Marbil dahil hindi na siya nagsasalita pa patungkol sa mga isyong may kinalaman kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng inilabas na open letter ni VP Sara na kumukundi na sa pangaharas ng PNP sa Vice Presidente. Una na rito ang walang paalam na pagtatanggal ng 75 na police personnel sa tanggapan ni VP Sara, pagsisinungaling na walang banta sa buhay nito at tila surveillance sa kanyang pamilya. Sa panayam sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Jean Fajardo, hindi na raw sasagutin ni Marbil ang issue dahil nakatuon na ito sa pagtulong sa mga biktima ng nagdaang kalamidad. Sa ngayon, ani Fajardo, mas pipiliin na lang ng PNP na resolbahin ang issue sa tahimik na pamamaraan. Well, like I said po na the Chief PNP opted not to answer na lang po kung ano man po yung mga nabitawang salita po ng ating Vice President, of course out of respect to our Vice President. Kung ano man po itong mga usapin po na ito, we rather address this silently po. Ang problema kasi, hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang totoong dahilan ng pag-aalis ng security detail ni VP Sara at naiwan lamang ang mga pulis na mismo ang PNP ang pumili. Bagay na una nang tinawag na sinungaling si Marbil dahil sa mga tagpi-tagping palusot at dahilan. Samantala, dahil sa naranasang kalupitan ng PNP sa pangalawang Pangulo, mismong ang grupong Moro National Liberation Front o MNLF na ang nagpaabot ng kanilang pagsuporta kay VP Sara at handa ang grupo na maglaan ng security detail para sa pangalawang Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo sa ulat na yan? O edi, siguro nahiya na si Ginoong Romel. Tawag sa kanya ni BP Daisa, Romel. Ewan ko kung sino mas bata sa kanilang dalawa. Anyway, yan ang napapala mo, General Romel. Salita ka kasi ng salita eh. Trabaho ka lang ng trabaho. Alam mo, pag tama ginagawa mo, hindi ka kailangan paliwanag. Pag mali, ayan, talagang hindi maganda ugaga ang pagpapaliwanag sa mga mali. Kumbaga pa, Attorney Sal, less talk, less mistake. So more on ano na lang, trabaho na lang si General Marbil. Kaysa na magsalita pa, baka masabihan na naman siya ng hindi maganda. Pero alam mo, I have my, what do you call it? Ayoko yung ginawang paglipat ng security group from the Office of the Vice President, Presidential or Vice Presidential Security Command, inilagay sa Presidential Security Command. Bakit ganyan? Baka kulang. Magiging kulang ang preparasyon, ang tao. Kasi yung PSG, talagang sa presidente lang yan eh. Ngayon, ginawa lang nilang sub-unit yung security detail kay BP Sara. Siyempre, ang priority yung presidente. Paano na yung BP? Kaya kailangan, kung ilalagay niya yan dyan, dagdagan nyo. Pero mas maganda na yung hiwalay. Ngayon, yung offer ng MNLF, buti pa ngayon, sila na lang mag-security detail. Tanggalin na yung mga nandyan sa Office of the Presidential Security Command. Siguro, ito pa, mas mahusay pa ito. Wala pa itong politika. Pangangalagaan lang nila yung kaligtasan ng Vice Presidente at ng kanyang pamilya. Yan. Kahit na siguro wala silang ina-expect na bayad in return. Ayan, Attorney, sa Hindi lang wala
lang ini-expect. Talagang walang bayad yun. Talagang ganyan ang mga MLF. Mahanga ako dyan sa grupong yan nila Maas ni Suwari. Tama po kayo. Ito naman po, Attorney Sal, isa naman pong mainit na issue ngayon dahil nga sa isinagawang papupulong ng mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas at Amerika sa ika-4 na Philippines-United States 2+2 Ministerial Dialogue kung saan napag-usapan ang mga kalihim ng dalawang bansa ang pagpapahusay ng alyansa ng dalawang bansa. Kabilang na nga dito, Attorney, ang mga paraan upang makamit ang pinakamahusay na ugnayang pang-ekonomiya at malawak na kaunlaran. So kasali din dito sa napag-usapan nila, Attorney, ay ang pagpapalitan ng mga opinyon tungkol sa patuloy na mga hamon sa kapayapaan sa rehiyon, katatagan at kaayusang internasyonal na nakabatay sa mga patakaran. At isa na dito ang pag-allocate ng $500 million na foreign military financing sa Pilipinas bilang bahagi ng tinatawag nitong unprecedented at once-in-a-generation investment para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. So napanood niyo po ba ang balitang ito tungkol sa pagbisita ng ating mga US officials? Nasa lahat ng dyaryo at ng newscast naman yan eh. Ang mahalaga dyan, habang natutuwa tayo na nagbigay ng $500 million. Ang laki niyan, ha? Opo. Marami bang may mga kadukot niya. Anyway, maganda mo yan sapagkat mapapalakas mo ang seguridad ng bansa. Ang problema lang dyan, bakit nagbigay? Yun. Kasama yan. Yan ang resulta ng pagbibigay natin ng mga base militar. Yan siguro ang kapalit. Kaya delikado. Lalong na magagalit yung mga Chinese dyan sa ating bansa dahil sa ginagawa ng pagtanggap. Hindi mo papalakasin. Ibig sabihin, pinaghahandaan talaga natin kung ano ang mga maaaring mangyari dito sa nagiging sigalot dyan sa West Philippine Sea. Ayan, lalong mapapalala. Yun nga, Attorney Sal, isa sa ipinunto ni Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi lang daw ito isang monodimensional na papupuntahan na investment, kundi isang multidimensional na hindi lamang sa seguridad or makakatulong sa pagpapaunlad sa bansa. Pero ayon mismo kay US Secretary of State Antony Blinken na ang nasabing pondo ay para sa pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa seguridad at alyansa ng dalawang bansa. So, Attorney Sal, how do you think it will help the country in terms of security and economy? Wala yan. Basta yung 500 million na yan ang exchange. Yan ang konsiderasyon ng pagbibigay natin ng mga EDCA sites. Yun na. That's the long and short of it. Pero do you think, Attorney Sal, kasi po ang term na ginamit is US financing. Do you think mayroon tong kabayaran? Ito ba ay pautang or tulong ba na mere na tulong? It doesn't matter whether yan ay tulong o hindi. Basta yan ang konsiderasyon ng pagbibigay natin ng military bases. Yan. Kasi kung matatandaan mo rin, Attorney Sal, pagkatapos na nalasa ang bagyong Karina at Habagat ay tila wala tayong narinig na balita tungkol sa EDCA para sa pagtulong ng mga apektado ng sama ng panahon. Mas nauna pa nga yung Chinese Embassy sa Manila sa pamamahagi ng tulong kahit na walang naunang kasunduan tulad ng EDCA. So, ano po ang masasabi niyo po dito? Siguro, yung grupong yan, ang tulong na mabibigyan pag medyo kailangan ng mga heavy equipments dyan. Maasahan mo sila kasi sila meron nun sa mga retrieval operations. Dyan mo sila maasahan. Baka naman meron silang ginawa, hindi lang nakarating sa balita. At dyan sila magagaling. Yun. So, ngayon po, Attorney Sala, nagkaroon ng press briefing kahapon sila Department of Public Works and Highways at DPWH Secretary Manuel Bunoan at Metro Manila Development Authority o MMDA Acting Chairperson Attorney Romando Artes. Kasama ang Malacanang Press Corps. So, panoorin po natin ang updates na nasa video na ito. Na pag-usapan din kanina yung iba pang mga solutions like mga
yung sa internal drainage, kami po ng DPWH ay magsasagawa ng drainage master plan. Approved na po yan for funding ng World Bank. Hinihintay lang po namin yung extension ng loan facility ng World Bank. So, yan po yung gagawa ng comprehensive drainage master plan dito po sa Metro Manila. Alam naman po natin, antiquated na yung ating drainage system. According to SecMoney, yan po ay nagawa pa noong panahon ng dating Pangulong Marcos, yung drainage master plan for Metro Manila. So, kailangan na po talagang i-update, lalong-lalo na sa ngayon na meron tayong climate change. Mas mataas na po yung tide ng tubig sa ating mga oceans at yung ulan po na dala ng mga bagyo ay mas malalakas. Sec and Chairman, may pinag-uusapan naman po tayo ngayong drainage systems improvement. But in 2012, nag-approve po ang nooy Public Works Secretary Babe Singson ng master plan. At nabanggit po ninyo sa isang interview, wala pang 30% na complete more than a decade after. So are we scrapping that project altogether at ito na naman po yung gagawin natin? And would we still maintain that yung lahat po ng pondong ibinigay sa DPWH at sa MMDA, for that matter, for flood control, has been money well spent? Sa akin, I think, well, it helped a lot, actually. It helped a lot yung mga initial flood control programs that had been implemented over the years. Hindi naman natin sabihin na nasayang lang yan. And this is evident enough that yung sinasabi nga na natin nung Yandoy, the flood waters stayed in Metro Manila for more than 2 weeks. Or eto na ngayon, with some of the flood control projects that were implemented over the years, no, yung mga engineering interventions and other projects that were implemented, kita naman natin that the flood waters have receded quite faster than Ondoy, no. So I think it contributed a lot. But again, engineering intervention is just one component of flood mitigation problem. It has to be done holistically. Yan sinasabi nga natin eh. Over the years, sinasabi natin, from Ondoy to now, I think nandoon pa rin. The population increased, economic activities increased, basura increased, and so forth and so on. So, I think, I can assure you that I think the funds that were put into the infrastructure component, they have helped a lot in mitigating the flooding problems also in Metro Manila. And of course, in all other parts of the country. Regarding doon kung nasayang ang pera, I don't think so. Kasi meron din naman mga areas na dati binabaha, like yung Vista Royal in Quezon City and LGB. Noong pong Ondoy, halos lagpas tao po ang tubig dyan. Pero ito pong Bagyong Karina, wala pong baha sa loob ng mga subdivisions na yan. Yan po ay dahil sa mga flood control measures and projects na implement ng DPWH, particularly sa Marikina River and Pasig River. So, even po sa Provident Village sa Marikina, dati lagpas bubong ang tubig dyan. Ngayon po hindi. So, nakatulong. Sabi nga, maybe we cannot prevent yung pagbaha, pero we can mitigate. And kung pagbabasihan yung bilis ng pagbaba ng tubig, yung in fact ibang lugar sa Metro Manila, matter of hours after na tumigil ang ulan, nawala po yung tubig baha. So, doon makikita yung efficiency ng mga flood control projects na ginagawa ng MMDA at ng DPWH in particular. Ayun nga, Attorney Sal. So, sa ginawang pagpupulong nila ay nabanggit nila na meron ngang resulta yung mga naging flood control program. Pero ang tanong dito kay Attorney Sal, kailan kaya nila ito ipinatupad? Bago pa ba ito nung nanungkulan si Pangulong Bongbong Marcos o ngayong taon or during na sa kanyang panunungkulan? Wala. Nakita na natin ang resulta. So,
that should answer your question.